Adto ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, and let's read once again ang patukoranan sa atong mensahe nga na makita sa Luke 5:17 to 26. Akong basahon sa New King James Version. Luke 5:17 to 26. This passage is also found in Matthew 9:1 to 8 and Mark 2:1 to 12. Now it happened on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and teachers of the law sitting by, who had come out of every town of Galilee, Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was present to heal them. Then behold, men brought on a bed a man who was paralyzed, whom they sought to bring in and lay before him. And when they could not find how they might bring him in, because of the crowd, they went up on the housetop and let him down with his bed through the tiling into the midst before Jesus. When he saw their faith, he said to him, "Man, your sins are forgiven you." And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, "Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone?" But when Jesus perceived their thoughts, he answered and said to them, "Why are you reasoning in your hearts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven you,' or to say, 'Rise up and walk'? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins," he said to the man who was paralyzed, "I say to you, arise, take up your bed, and go to your house." Immediately he rose up before them, took up what he had been lying on, and departed to his own house, glorifying God. And they were all amazed, and they glorified God and were filled with fear, saying, we have seen strange things today." May the Lord bless the hearing of his word. Let us ask God for wisdom first. Heavenly Father, thank you so much for this beautiful morning and for this opportunity to study your word, to be instructed by your word, to be reminded by your word. Help us, Lord God, as we study. May you give us wisdom and understanding. Help us to remember this always, Lord God, and help us to teach this to others also, especially those who are still lost. O, pay kadugtungan da kanimo. Ginaat gahaman sa among pagtuunan ni karon, maligon ang among pagtuog pagsalig kanimo. Nga ikaw lamang ang manluluwas, nga diha kanimo, kabaton kami kapasayloan sa sala, tungod kay ikaw aduna may gahom o otoridad sa pagpasaylo sa among mga sala. Ginatamahan, ikaw mahimaya sa among taliwala karon. Kinamgyampo, pinagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Now we titled our topic today, Jesus Pardons a Paralytic. This is a very familiar story and event sa pipila kanato. O dinhi nga passage atong sabtan, the main point here there is a passage is that God has the authority and the power to forgive sins. Now, sa atong passage nga atong gibasa, si Jesus nag-claim nga naa siya'y otoridad sa pagpasaylo sa sala. And therefore, he is claiming that he is God. He forgave this paralyzed man sa iyang mga sala. Ug sa iyang pagbuhat ni ana, either he was doing the work of God or he was a blasphemer. You see, sa pag-claim niya nga, "Man, I forgive your sins," there are only two options mahitungod di Ginoong sa Kristo. It's either nag-blasphemy siya o bakak ang iyang gipamulong, or siya gyud Dios sama sa iyang pag-angkon. You see, even the Pharisees understood
nga way laing makapasaylo sa sala sa tao at ubangan sa Dios, ang Dios ra. Sakto ang ilang theology with regards to forgiveness of sins. See, sa verse 21, let's just review. Jump. The scribes and the Pharisees began to reason. Pag-ingon ni Christ, man, I forgive your sins, mao ni ang reaction sa mga Pharisees ug sa mga scribes. Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? They know, they understand nga Dios ra ang makapasaylo sa sala sa tao. Ug dinhi gipakita ni Ginoong sa Kristo nga aduna siya gahom ug aduna siya otoridad nga wala sa mga pari. Ang mga pari dili makapasaylo og sala. But here Christ is claiming He is God and that He can forgive sins. You see, even the Pharisees, part of the religious leaders of their time, understood only God can forgive sins. And here, sa pag-ingon ni Christ, I forgive your sins are forgiven you, He is claiming to be God. Because only God can forgive sins. Yes, kung ikaw makasala nako, makapasaylo ko nimo. Pero ang atong sala atubangan sa Dios, walay tao makaingon, ako mo pasaylo sa imong sala atubangan sa Dios. Why tao nga makahimo ni ana? Only God, even the religious leaders of their time, understood that. Between us, pwede ta magpinasaylo ay. Pero ang atong sala sa Dios, Dios ra ang makapasaylo. Tungod kay ang tao, nakasala, batok sa Dios, ang Dios mo'y mo declare nga gipasaylo na ka sa Dios. Dili tao. And here, very clearly, and this is the first time sa pagsugod sa ministry ni Jesus nga nag-declare siya forgiveness of sins. This event is still part sa early ministry ni Jesus. Bago pa siya nagsugod og ministry. Kadtong iyang pag-ayo sa leper, last Sunday, bago pa ito nagsugod siyang ministry, and at the same time, this one also, bago pa si Christ, o first time pa ni siya nga nakaingon, your sins are forgiven you. Therefore, He is claiming that He is God because only God can do that. Now, the Pharisees, they know and their theology is correct, and therefore, today, it's important unsa maimong pagtuo ug pagtagad mahitungod ni Ginoong si Kristo. It's either He's a blasphemer or He is God. Why in between? He's not just a good teacher. He's not just a well-intentioned teacher. He's either a blasphemer or He is God. That's the choice. Kung dili siya Dios, then we have to say, baka kon si Kristo, o nagpasipala siya sa Dios, kay nag-angkon-angkon siya nga siya Dios. And at the kneeling side of the cross, it's very clear kanato nga Dios gyud si Kristo, panahon pa sa pagbisita sa mga angel, panahon pa sa pag-ingon ni angel ngadto ni Joseph o ngadto pod ni Mary, panganli siya Jesus, kay siya ang maluwas sa sala. Daghan pang testimony sa Luke, even ang iyang igagaw, Elizabeth, and then si Simeon, si Anna, if you can remember, the shepherds in the manger, the angels singing choruses. He is God. He is God. But sadly, these Pharisees, because they don't see their need of forgiveness and daghan pa'y nakaklawd sa ilang judgment, they don't believe Christ is God. Now, let's go to the story of verse 17. Mo ni ang background. Now, it happened on a certain day. Usa ni ka idiomatic expression nga nagpakita nga dili importante kanus ang nahitabo. Wala tagaig pagtagad ang kanus ang nahitabo. Ang tagaan na natog pagtagad ang nahitabo. Morning yang gingon nga now it happened on a certain day. O kung atong basahon sa Mark,
bago pa ni sa ministry ni Jesus, si Matthew po nagsuwat niini na ani sa Capernaum na hitabo. Now here, naa siya niining lugara sa balay. It happened on a certain day as he was teaching. There were Pharisees. Now, he was teaching. Mao gyud ni ang iyang usa sa main o heart sa iyang work, teaching. As he was teaching, ang iyang healing ministry dili mo iyang main point sa iyang ministry, kundi ang teaching. Ang pag-teach mahitungod sa kingdom sa Dios, mahitungod sa kapasayloan sa sala, mahitungod sa manluluwas. He came to be a teacher. Yes, a Savior, but He's teaching that He is a Savior. Nagtudlo siya mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa kapasayloan sa sala. Ug ang iyang healing, mooy pag-prove ug pag-verify nga siya Dios. Ug tungod kay nagmilagro siya sa iyang healing ministry, nakagather og dako kaayo nga crowd. Ug si Luke dinhi nag-focus nining group nga nakagather. Aside from the masses, gifocus ni Luke kining crowd sa Pharisees and teachers of the law. Now, tungod kay daghanay nahimong milagro si Kristo, ning kuyanap na gyud ang iyang balita nga naay that tingali ang Misaya ning abot na or naay nagmilagro o nagtudlo, main manggod niyang work ang pagtudlo, ug naa ang mga Pharisees ug teachers of the law to check unsa ba ni nga teacher. Kay dili man ni member si Christ sa ilahang group, Pharisees. So ilang gi-check tingali nga is he a false teacher or kinsa maning banggiitan nga magtutudlo, is he really the Messiah? Is he God? So these Pharisees ug teachers of the law morning part sa religious leader sa ilang panahon, aning panahon na. By the way, kining mga Pharisees, ang Pharisees, let's just understand them kay daghan man ni sila sa masugatan nato kadaghan sa New Testament. Pharisee but pasabot separated ones. They were the separated brethren, the separated ones. They separate themselves from everything they thought was unholy. Naglain sila sa ilang kaugalingon ni ana mga butang nga para nila unclean o makapa-unclean nila. O nga nagunauna sila nga ang tanang unclean separated sa gugma sa Dios og sila ra nga stricto kaayo nag-maintain ining rules and regulation para ma-remain sila ni ining clean, sila ra ang gihigugma sa Dios. Sila ang nang-follow nga sa law, sila ra ang gihigugma sa Dios. Mo ni ang ilang thinking. Ang kining mga Pharisees, dili ni sila mga priest, kundi mga tao ni sila nga devoted kaayo sa Judaism. Devoted kaayo sila sa pag-practice sa law ni Moses. O para maproteksyonan ang law, naghimo sila rules and regulations para di ma-disobey ang law. Apart from the law of Moses, napagi mga tradition ngayon lang gidawat nga as if equivalent sa the law of Moses. Now, morning mga Pharisees, they are sa atong modern day karon, mga equivalent ni sila kanang mga ultra-orthodox Jews, kanang magsulob gani ana hasta pang ilang sinultutan, ana nang stricto kaayo musubay sa Judaism, mao nang mga Pharisees. Gitawag nag mga, kung ako masayip, Hasidic Jews karon. They're equivalent nining mga Pharisees. Dili sila mga pari, kundi stricto silang nagsunod sa balaod o part sa ilang role, stricto silang mupasunod sa balaod. Sila ang mag-enforce nga ang mga Jewish people muobey pod sa balaod. Nag-set sila sa law. So, kumbaga, part sila sa political party, although dili ila ang government, kay under man sila sa Roman government, but within them, part sila sa political party, kumbaga. Then,
Naman po i-mention nga Sadducees sa uban, no? Ang Sadducees mo'y mga pari. Ang Sadducees morning na ay mga chief priest, mga high priest. Kay ang Pharisees, dili pari, ang Sadducees mo'y mga kalain sa pari. Ang mga Pharisees, dili priestly line. Ang Sadducees mo'y na priestly line, morning Sadducees ang high priest. Ugang. Magkauban lang ni sila kasagaran tungod sa ilang common goal to persecute Jesus. Because pagsugod og ministry ni Jesus, affected ang Pharisees, affected ang Sadducees. Ang kalahian nila, aside nga ang Pharisee, dili pari, ang Sadducees, mga pari, ang Pharisees ning believe sa Old Testament. They believe sa resurrection, they believe angels and demons, they believe nga ang ang moabot nga Mesiya, mo establish sa kingdom. You see, the Pharisees are premillennials. Ang premillennialism, dili na bag-o nga doctrine. Even the Pharisees understood nga kung moabot na ang Messiah mag-establish og literal kingdom sa Israel. That's premillennialism. Kung moabot ang Messiah, na literal kingdom. Ug mao man ni ang ilang gi-expect nga mahitabo panahon ni Christ, mo nang dili sila kadawat ni Christ, kay si Christ wa man mag-set up og kingdom. Dili man priestly ang iyang appearance. Anak man siya, mo nang di sila kadawat og di sila katuo ni Christ nga mao ang Messiah, because they believe the Messiah will rescue them. Bugawon ang kadtong nag-enslave nila og si Christ mag-establish a government kingdom sa Israel. In comparison, ang Sadducees morning mga religious liberals. Kung sa ato pa mga liberals. Wa sila motuo og resurrection, mga pari, no? Sila untay mga pari, pero wa sila magtuo og angels and demons. Pero sila ang chief priest o ang mga high priest gikan sa Sadducees, kay sila man ang priestly line. Ang mga Pharisees dili man priestly line, so dili gid sila mahimong high priest o chief priest. Now, ang mga Pharisees dili alone, background pa lang tanin no para atong masabtan ang context. Naapoy gitawag og teachers of the law sitting by. Now, kinsa man ay mga teachers of the law? They are also Pharisees nga sa group sa Pharisee maoning mga elite. Kung sa ato pang modern day, mga PhD ni sila, mga elite theologians ni silang teachers of the law. They were also Pharisees, but they are really devoted. Manggiitan man yung mga Pharisee kay devoted magid sila sa law. Ang nakalahi ni ining teachers of the law is mga elite na ni sila. Mga banggiitan na ni sila pag-interpret sa law. Kung ang mga tao na kalibugan, ang ilang konsultahon kaning mga teachers of the law. Another word gigamit sa verse 21, scribes. They are the scribes. They are the doctors of the law. Muna silang gitawag og teachers of the law. They were present there. And then, gikan pa gyud sila sa every town of Galilee, Judea, and Jerusalem. So this is a big conference. Mga religious leaders, political leaders, gathering in this house, sa Matthew na, sa balay ni siya. So this must be a big house, because this is a big crowd. And then, ang mga leaders gikan sa nagkalain-lain lugar, Galilee, Judea, and Jerusalem. Naanay from the national government, kung atong Jerusalem is the center. So, grabe na ang fame ni Christ, nga gikan sa lain-laing lugar, gikan pa gid sa Jerusalem, nga mga Pharisees o teachers of the law, kumentag teachers of the law, elite of the elites, nga mga banggiitang, magtudlo sa balaod, mag-interpret sa balaod, nagtuon sa balaod, morning, mga elite sa mga Pharisees, teachers of the law, mga scribes, they devote themselves to this,
og mga legalist gud gihapon pud ni sila. They come to this place where Jesus was teaching. Probably they were criticizing Christ or determining mao ba gyud kani ang Messiah. Now, another sa background, and the power of the Lord was present to heal them. The power of the Lord was present to heal them. Now, Jesus, of course, wala maundang ang iyang pagkadiyos, wala mahunong ang iyang pagkadiyos. He is God, bisan pa man nga nagpakataw siya o nagsulob siya tawhanon nga lawas. Wa maputol ang iyang pagkadiyos. Nagpabilin ang iyang pagkadiyos. Pero sa iyang pagpakataw, nagpaubos siya o naglimit siya siyang kaugalingon. This is part of his humiliation, a humbling experience. Nga, dili na siya magbuot, kanos ang maghimog milagro. Mag-agad na siya sa balang Espiritu Santo. Morning, and the power of the Lord was present to heal them. This is part of his paglimit sa iyang kaugalingon. We'll go to verse later. You see, maghimog milagro si Christ, pero sa iyang pagpakatao, iyang gilimitahan ang iyang glory o ang iyang mag-agad na siya sa Holy Spirit para maghimog milagro. Morning, and the power of the Lord was present to heal them. Hilabihan ang pagpaubos ni Christ. Way sinugdanan, walay katapusan, gamhanan, all-powerful, all-knowing. Sa iyang pagpakatao, gitugutan niya ang kaugalingon nga malimitahan siya. You see, that is why dihay panahon nga kaning mga Jews nag-accuse ni Christ nga nag-ayo siya, nagpagawa siya og demons sa mga tao gamit ang gahom ni Satanas, ni Beelzebub. Kinom nas Matthew 12. They accuse that Christ's power, ang gahom ni Christ, gikan ni Satanas. Gunsay tubag ni Christ niya na, ang iyang tubag, you are blaspheming the Holy Spirit. You see? It's the Holy Spirit doing the miracles. Si Christ nagmilagro, pinaagi sa agency sa Holy Spirit. Uban sa kabubuton sa Diyos through the agency of the Holy Spirit. When they accuse Christ, your power is from Satan. Ningon si Christ, Matthew 12:31, morning a context din eh. Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. Ang context ni blasphemy of the Spirit, because if you will read the previous verses ni Annie, they were accusing nga ang gahom ni Kristo sa pagmilagro gikan ni Beelzebub or gikan ni Satanas. But Christ is claiming that His power is from the Holy Spirit. That is part of His paglimit sa iyang kaugalingon samtang tao pa siya o wala pa siya mamatay. You see, ang iyang pagpakatao, hilabihan ka-humbling experience. Hilabihan ang pagpaubos ni Kristo mo ng grabing gugma sa Dios. Gitugutan niya nga dili lang siya makabuot-buot paggamit sa iyang gahom. You see? Before siya nagpakatao, makabuot siya na sa iyang kaugalingong kabubuton pagbuhat og milagro. But here, while nagpakatao siya, nag-agad siya sa balaang Espiritu Santo. Og maotong naingon si Luke, and the power to heal was present there. The Holy Spirit was with them to make miracles and to heal, to perform healing. Verse 18. Then behold, men brought on a bed man who was paralyzed. Naay mga amigo, nagdala sa ilang usa ka amigo nga paralyzed, paralitiko. Gusto nilang dado na tubangan ni Kristo para ayuhon ni Kristo. O atong makita nga sa ilang pagpaningkamot, naagyod ang tinuod nga pagtuo. Kay wala man mababagi ang ilang nakita nga puno naman ang balay, di man takasud. Verse 19, ningkat-kat sila, dito sila sa atop,
and let him down his bed through the tiling. Tiles here is from the word keramos, where we get the word ceramics. These are tiles. O tungod ni ana, ang tagiya ni ining balay, ka-afford man nga ang iyang atop or second floor na ka-tiles, morning tingali posible dato, ug morning dako ni nga balay, dako-dako ni siya nga balay. Dito sila atop, tungod kay puno naman ang suod sa balay, para lang gyud mahatod nila ang ilang amigo ngadto ni Kristo. And sa nakita na ni Kristo, verse 20, that their faith, he said to him, "Man, your sins are forgiven you." Ug mao ni ang main point karon din ni Luke nga atong kat-unon. Ang pagka-Dios ni Kristo ug ang iyang pagka-adunay gahom ug otoridad sa pagpasaylo. But before that, Christ noticed their faith. When he saw their faith, all of them na ay faith. And faith is necessary before ma-forgive ang imong sins. Dili lang ni faith sa 4 guys, kung upat man ni sila, kabuok, kundi apil na nga ning tuo ang paralyzed man. When he saw their faith, it's not just the mga friends nga adunay pagtuo. Dakong posibilidad nga ang kaning paralyzed man po nagtuog yun ug morning nag-encourage siya, "Mami, godad ako because I know and I believe." You see, this is real faith, persistent faith tungod kay naay barrier. No, di nato tugutan ang makababag nga makapugong sa atong plano. They really believe that Christ can heal them. They really believe that Christ is God, that Jesus is the Messiah, kay nagpadayon yun sila sa ilang plano nga dadon kining ilang amigo at ubangan sa Dios. And that is why ang nakita ni Kristo ang ilang pagtuo. Dili ang ilang attitude nga persistent, but their faith. And faith is necessary para mapasaylo ang atong sala. "Man, your sins are forgiven you." Personal. And then intimate po ni pag-ingon og man, sa bang translation, friend. You see? Because of this man's friend, na-accepted siya ni Christ. Sa NIV, gitawag siya friend. Pag-ingog man, dili na ingon nga distance sila, kundi parehabang pag-ingon ni Christ po nga woman, behold thy son. Man, friend, your sins are forgiven you. Perfect tense. It means it's a permanent condition. Nananay permanent result. Your sins are and always will be forgiven. Si Kristo, si Ginoong Hesus nasayod, unsa gyud ang tinguha nining tawhana nganong naningkamot gyud sila og sulod para madala sa tubangan ni Kristo kaning paralyzed man. Si Jesus nasayod sa iyang panginahanglanon. Most probably, daghay mga scholars nagtuo nga ang iyang pagka-paralyzed was because of his sin. Na mga higayon tungod sa sala ang tao masakit, pero dili po tanang higayon nga tungod sa sala ang tao masakit. But here, the main point is this, that faith, forgiveness. Faith is necessary for forgiveness. Ang healing, giprove lang ni Christ that He has the authority to forgive sins. Ang core gyud sa ministry ni Christ, morning pagpasaylo og ang kapasayloan sa sala. Now, no one's ever forgiven apart from faith. Wala gyoy napasaylo sa Dios nga wala motuo sa Dios ug wala motuo ni Kristo. And so we know that if Jesus forgave sins, kaning tawhana ning tuo gyud nga si Kristo Dios ug ang Dios gyud mo'y mopasaylo ug makapasaylo.
Og si Jesus, nakakita sa kasing-kasing ning tawhana, nga nanginahanglan og kapasayloan. Mo nang ningon si Kristo diri, your sins are dismissed permanently. Mo ni literal nga pag-ingon ni Christ. Your sins are dismissed permanently. You are pardoned. At that moment, Jesus, by His own personal authority, nagtangtang sa guilt permanently nining tawhana. Now, kining atong passage nga atong gitun-an karon, nagtudlo ka nato ang basic need sa tao atubangan sa Dios kapasayloan sa sala. Kung ang atong basic need for survival sa earth is food, shelter, and clothing, ang atong basic need atubangan sa Dios is forgiveness of sins. Not healing. Yes, we need that. But here, si Ginoong si Kristo na sayod unsa gyud ginid nining tawhana og basic nga ginid nining tawhana. It's not just healing, but forgiveness of sins. Og nga nining passage nga atong gitun-an ato pong sabtan nga si Kristo adunay otoridad o gahom sa pagpasaylo sa sala. Tungod kay siya man ang Son of Man. Sa verse 24. See? Una, natong makatunan, ang atong fundamental need nining kalibutan at tubangan sa Dios mao gid ning kapasayloan sa sala. O mao ni ang main point dinhi sa passage. We need forgiveness of sins and that Christ can and has the power and authority to forgive sins. Jesus can do what no priest can do. Christ can forgive sins. Kung dili mapasaylo ang atong sala, way laing blessing nga gikan sa Dios atong ma-enjoy. Kung dili mapasaylo ang atong sala, kawang ang kinabuhi nato nining kalibutana. Ang atong haruhay man ang atong pagpuyo nining kalibutana, unya ang atong pag-spend sa eternity, layo sa Dios, kawang lamang. Tungod kay naa may paghukom nga moabot. Mao ning ang need gyud nato atubangan sa Dios, basic and first need nato mo ning kapasayloan sa sala. Ug human ni ana diha pa nato ma-enjoy ang ubang blessing sa Dios human mapasaylo ang atong sala. And then another nga atong makatunan is not just our need of forgiveness, sama nining tawhana daghan siyang need. Dili siya ka socialize, dili siya ka interact siyang friends kay na limited tungod kay paralyzed siya, lame siya. Dili siya kaadto og worship easily tungod kay di siya kaadto og temple tungod kay paralyzed siya, makahasol pa siya sa uban. But God knows his need. It's not just friendship, it's not just emotional support, it's not just moral support, but forgiveness of sins. And then secondly, atong makatunan ining passage nga atong gibasa, atong gitun-an karon, nga si Kristo makapasaylo og sala og naay otoridad sa sala. Only Jesus can forgive sins, and that He has authority to forgive sins. He can heal and He can forgive. Only God can forgive someone before God. Ug mao ning usa sa mga proof nga si Kristo gyud Dios. That Christ is not just a teacher, that Christ is not just a prophet, that Christ is not just some good man, but He is God. He says, "Man, I forgive you." Jesus is claiming to be God because only God can forgive sins. Iyan ang giklaro sa verse 24. Ug mao ning ang reaction sa mga Pharisees pag-ingon ni Christ, "Man, your sins are forgiven you." Again, verse 21. Nagrasuna din silang kaugalingon, kinsa maning nagsulti og pasipa
Kinsa ang may gahom sa pagpasaylo sa mga sala kundi ang Dios raman. Ug unsa may response ni Christ? Niini. Verse 23. Moaning tubag ni Christ sa ilang mga pagrason, kinsa bay makapasaylog sala. Nagpasipa man ni Jesus nganong ningingon man siya pasaylo sala, Dios ra may makapasaylo. Ug moaning response ni Christ, verse 23. Hain man ang labing sayon nga sultihon, ikaw gipasaylo sa imong mga sala o tumindog ka og lumakaw ka. Para nato, kung kita'y mo tubag, why sayon? Di man tang makaingon nga gipasaylo imong sala atubangan sa Dios, di man pud ta makahimo nga maghimog milagro lakaw, paralyzed man. But here, Christ proved that He is God. Kay iya mangging ng tao, rise up and walk. See? Kita di man ta kapasaylo sala sa ubang tao atubangan sa Dios. Ug mao ni ang point ni Christ diri siyang pag-ingon. You want to know who I am? You want to know that I'm able to forgive sins? Gusto ba mo masayod nga ako makahimo sa pagpasaylog sala nga ako adunay gahom sa sala? Tanawa, verse 25. Gingnan niya, rise up and walk, ug maning nahitabo. Immediately he rose up before them, took up what he had been lying on, and departed to his own house, glorifying God. See, nagbagolbol man ng mga Parisiyo, kinsabay makapasaylo sila, nga nung nag-ingon man siya nga pasaylo mong sila, nagpasipa man siya. Ang response ni Christ, do you want to know? Nga ako adunay gahom sa pagpasaylo. Morning iyang gingnan, rise up and walk. Ang iyang paghimog milagro mao ang pag-prove nga siya Dios, nga siya adunay otoridad sa pagpasaylo sa sala. Naa siya'y gahom sa pagpasaylo sa sala. O iyang giprove pinaagis iyang pagmilagro. You see, ang pagkaayo nining paralyzed man was diha dayon, immediate. Dili process, dili inanay, diha dayon. Og silang tanan nakakita sa nahitabo nga ning bakod, gidalag balik ang iyang gihigdaan, ning uli, nagdaig sa Dios. That's the proof that Christ is God. Og si Christ, kumbaga naingon, I can do it. I can forgive sins because I am God. Si Christ din nag-claim nga siya Dios ug naa siya'y gahom sa pagpasaylo ug sa pag-ayo. Now, sa verse 24, mao ni atong last nga point din ning claim siya clearly nga siya ang Dios, nga siya Dios. Kay ning claiman siya nga siya ang Son of Man. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. He said to the man who was paralyzed, I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. He's claiming that he is the Son of Man. He's referring himself to the third person. Iyang gitawag ang iyang kaugalingon nga Son of Man. Apan karon aron kamo makahibalo nga ang anak sa tao may gahom sa ibabaw sa yuta. Anak sa tao, siya dayon nag-ingon, tindog ug lakaw. Ning angkon siya nga siya ang anak sa tao. Mao ni ang iyang otoridad. Ug unsa man ning Son of Man? Unsa ibot pasabot ni ining Son of Man? Now, mao ni kasagarang gamit ni Kristo kung mutawag siya sa iyang kaugalingon gamit ang third person. Kung di siya maingon nga ako, ang iyang gamiton, Son of Man. O 26 times ni gigamit kani nga phrase ni Jesus diha sa Luke. O nga first time ni gigamit sa gospel dinhi. Mao ning paboritong title ni Christ sa iyang pagtawag sa iyang kaugalingon. Over 80 times, si Jesus nagtawag siyang kaugalingon as Son of Man.
Ug unsa may but pasabot ni ana? To understand that, let's go to Daniel chapter 7 verse 13 and 14. Daniel 7:13, si Daniel miingon, I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man, coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days. You see, Son of Man is different. The Ancient of Days is distinct. And they brought him near before him. They brought the Son of Man near the Ancient of Days. You see? Unsa may ilang gisgutan, unsa may nakita ni Daniel. The Ancient of Days is God, God the Father. In other words, the Ancient of Days, one before time, one who is before time, one who has always been around, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who was and is and evermore shall be. He was sitting on the throne. The Ancient of Days is sitting on the throne. And then the Son of Man is coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days. Kinsa maning Son of Man? Sa Luke, si Christ ning claim, so that you will know that the Son of Man, 80 times, gigamit ni Christ pag-refer siyang kaugalingon, siya ang Son of Man. Og mao ni ang Son of Man. Panahon pa sa Old Testament. Going to the Ancient of Days. As God the Father. Verse 14. Naay gihatag ngadto sa Son of Man. Verse 14. Then to him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. That's serve the Son of Man. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom, the one which shall not be destroyed. You see? The Son of Man was given kingdom, dominion, that's rule, that's authority. That's yang kagamhanan. He's given glory, he's given a kingdom. One day, this Son of Man will rule in his kingdom. This Son of Man will establish the kingdom of God. And then this kingdom will be given to this Son of Man. And this kingdom is an everlasting kingdom. His dominion, his rule will be an everlasting dominion. This dominion, this kingdom will not be destroyed. Ug sa Luke and all in the New Testament, 80 times si Christ nag-claim, He is the Son of Man. Siya ang nakita ni Daniel nga ning duol sa Dios Amahan. You see, lahi ang Son of Man, lahi ang Ancient of Days. Og ang Son of Man magitagaan aning gingharian. Dominion, power, authority, honor, might, glory, blessing. All this was given to the Son of Man. And when Jesus says sa Luke, Son of Man has authority to forgive sins, ningingon si Jesus, I am the Son of Man, and that is my authority. That is why I can forgive sins. Because one day, this kingdom will be mine, and I will rule. Now, my friends, it is clear din hinilok. Ang panginhanglanon, basic nga panginhanglanon sa tao at tubangan sa Dios, kapasaylohan sa sala. O gato pong nakatunan din hisalok, nga si Kristo adunay otoridad o gahom sa pagpasaylo sa sala. Giprove niya pinagi sa pag-ayo niining paralitiko. Tungod kay si Kristo man, si Ginoong Hesus mao man ang Son of Man, nga mo'y nakita ni Daniel. Mao na ang iyang otoridad. Siya ang tagaan unya nining gingharian ug gahom sa pagdumala. Aduna siya otoridad sa pagpasaylo, aduna siya otoridad sa pag-ayo tungod kay siya man ang Son of Man.
Nga kaigsunan, sama nining paralyzed man, kung wala pa ta kaila ni Kristo, wala pa ta madugtong ni Kristo, nanginahanglan kitag kapasayloan. Daghal man tayo panginhanglanon, pero ang basic nato nga need at ubangan sa Dios, kung wala pa ta madugtong sa Dios, kapasayloan sa sala. Og si Kristo ang makapasaylo sa atong sala. Nasayod og naka-experience na baka niining kapasayloan, nadawat na ba nimo kining kapasayloan sa sala? Kung wala pa, ang kuna si Kristo, ilhas siya nga imong Dios sa manluluwas. Let us pray. Father, salamat Ginoo sa imong mga pulong, nagpahinomdom ka namo ng imong anak, Ginoong si Kristo, makapasaylo sa among sala. Iyang gihatag iyang kaugalingon para mahimo namong halad, takos, aron kami malimpyuhan. Salamat Ginoo nga ikaw gyud nag-provide sa among panginanglanon, kapasayloan sa salag kaluwasan nga walay katapusan. Tabangi kami Ginoo sa pagsangyaw sa imong pulong sa kamaturan nga ikaw lamang Ginoo, Dios lang ang makapasaylo sa sala, o pinaagi ni Kristo ang tao makabaton nining kapasayloan. Now, ikaw magagamit ni iglesia, magpadayon og tudlo, mahitungod nining nga kamaturan. Kaya na magyampo, pinagilamang sa ngalan ni Jesus. Amen.